Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakahiga si Natalia sa kama habang pilit inuunawa ang lahat ng nangyari mula pa kaninang umaga. Noong umaga, nakatakda na sana siyang ipagbili sa isang subasta. Ngunit tila biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa halip na mapunta sa isang hindi niya kilalang mamimili, siya ay binili ng taong itinuturing niyang pinakamalaking bangungot. Si Ashton David Castro. Sa halagang 100 milyon. At ngayong gabi, muli na namang nabaligtad ang kanyang pananaw nang masaksihan niya ang isang panig ni Ashton na kailanman ay hindi niya inakalang umiiral. Batay sa lahat ng naging karanasan niya rito noon, ang pagkakakilala niya kay Ashton ay isang lalaking bastos, malamig, walang awa at mabagsik. Ngunit ngayong araw, halos hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Kanina lamang mapang-angkin at mapag-utos ito. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas, naging mahinahon, maalaga at mapagbigay ito. Na para bang mayroon din pala itong pusong marunong makiramay. Labis siyang nalilito. Nagpapanggap lamang ba ito? O sadyang ganito talaga ang tunay nitong pagkatao? Peke lamang ba ang malamig at mapag-utos nitong pag-ugali? Sunod-sunod na tanong ang gumulo sa kanyang isipan. Ngunit sa lahat ng iyon, iisa ang pinakamahalagang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Bakit siya binili ni Ashton? Naalala niya ang nangyari 3.5 taon na ang nakalipas. Isang buwan bago sumapit ang kanyang kaarawan, tumakas siya sa kanilang bahay sa tulong ni Grace at nagtungo sa New Zealand. Matagal na niyang pangarap na makarating sa bansang iyon at doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit nangangailangan iyon ng malaking halaga ng pera. Unti-unti nang naubos ang perang ibinigay sa kanya ni Grace, kaya napilitan siyang maghanap ng trabaho bilang isang tagapagsilbi sa isang maliit na tindahan ng kape. Dahil sa matataas niyang marka, natanggap siya sa isang mahusay na kolehiyo. Sa mga panahong iyon, inakala niyang tuluyan na siyang nakalayo sa mga mata ng kanyang ina at sa madilim na aninong matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Habang naghahain siya ng mainit na kape, hindi niya sinasadyang matisod sa isang plastik na nakakalat sa sahig. Dahil doon, natapon ang mainit na kape sa isang lalaking nakaupo sa kalapit na mesa. Agad siyang tinulungan ng kanyang mga kasamahan upang makatayo at linisin ang kalat. Ngunit nang muli niyang hanapin ang lalaking natapunan niya ng kape, wala na ito roon. Naisa na niyang humingi ng paumanhin, ngunit ni hindi man lamang niya nasilayan ng maayos ang mukha nito. Agad siyang tumakbo palabas ng tindahan. Doon niya nakita ang lalaki na nakaupo na sa loob ng kanyang sasakyan. Lumapit siya rito at buong paggalang na humingi ng tawad. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Nicholas Winberg. Hindi maalis ang tingin ni Nicholas sa kanyang mga labi habang nagsasalita siya at taimtim na humihingi ng kapatawaran. Unti-unti siyang nalunod sa mga matang nagtataglay ng takot, ngunit kasabay nito ay isang pambihirang init at kabutihan. Maging ang paraan ng kanyang pagsasalita at ang bawat simpleng galaw ng kanyang mga kamay ay tila may kakaibang hatak. Hindi na malaya ni Nicholas na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa pambihirang kagandahan ni Natalia. Napakaganda niyang babae, naisip ni Nicholas. Hindi niya na malayang matagal na pala siyang nakatitig kay Natalia. Kinawayan ni Natalia ang kanyang kamay sa harap ng mukha nito upang ibalik ang atensyon nito sa kasalukuyan. Talagang humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko po iyon sinasadya. Sana ay mapatawad ninyo ako, pakiusap niya. Ang kanyang mga matang tila inosenteng tuta ay lalo lamang nagpagulo sa damdamin ni Nicholas. Ayos lang, mahinahong tugon nito bago tumalikod upang umalis. Mas maaga siyang makalalayo rito, mas maaga rin niya itong maaalis sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay isa siyang binatang ayon lamang nakaranas ng pag-ibig. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, pinigilan siya ni Natalia sa pamamagitan ng marahang paghawak sa kanyang braso. Ipapasara niyo rin po ba ang tindahan ng kape na ito? Takot na tanong niya. Napakunot noo si Nicholas. Hindi.
Bakit mo naman naitanong iyan? Naguguluhang tanong niya. Noong nakaraang linggo po kasi, aksidenteng natapunan ng mainit na kape ng kaibigan kong si Lisa, si Ashton Castro. Agad siyang pinatanggal sa trabaho at kinabukasan ay nakatanggap kami ng abisong ipagigiba raw ang tindahan gamit ang isang bulldozer, paliwanag ni Natalia. Napailing na lamang si Nicholas. Talagang kayang gawin ni Ashton ang kahit ano kapag nagalit. Ang galit nito ay tila pangalawa na nitong balat. Isang maliit na pagkakamali lamang ang kailangan upang tuluyan nitong wasakin ang anumang nasa harapan nito. Para bang palagi itong may nakasulat sa noo na, "Huwag ninyo akong susubukin." Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam si Nicholas at sumakay sa kanyang sasakyan. Nang bumalik si Natalia sa loob ng tindahan, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat. Mga kasamahan niya at maging ang mga customer. Punong-puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kanilang mga tingin. Pumasok siya sa kusina at nakita roon ang kanyang amo na si Ginoong Fuentes. Nakatayo ito habang nakangiting tila hindi makapaniwala. "Kilala mo ba si Nicholas Winbert?" Tanong nito. "Sino po si Nicholas Winbert?" Nagtatakang balik tanong ni Natalia. "Ang lalaking kausap mo kanina sa labas," sagot ni Ginoong Fuentes. Nanlaki ang mga mata ni Natalia. "Talaga? Diyos ko." Siya pala iyon, bulalas niya sa labis na pagkabigla. Si Nicholas Winbert ang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong New Zealand. Sinasabing kalahati ng bansa ay pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi makapaniwala si Natalia na nakipag-usap lamang siya rito ng ganoon kasimple, at higit pa roon, aksidente pa niya itong natapunan ng mainit na kape. Sigurado siyang, tulad ni Ashton, ipagigiba rin ni Nicholas ang kanilang tindahan ng kape. Makalipas ang isang oras, nang muling bumalik sa normal ang takbo ng trabaho, at nagsimula na namang magbulong-bulungan ang mga mahilig sa chismis tungkol kay Natalia, muling lumabas si Ginoong Fuentes. Hiniling niyang pumila ang lahat ng empleyado. May mahalaga raw siyang i-anunsyo. Kinansela na ni Ginoong Castro ang kasunduan. Hindi na niya ipagigiba ang ating tindahan ng kape, pahayag ni Ginoong Fuentes. Pagsapit ng huling salita nito, sabay-sabay na nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang lahat. "Binibining Henson." Malakas nitong tawag. Napalingon ang lahat kay Natalia. Napangiti siya. Inakala niyang ligtas na ang kanyang trabaho. Ngunit naglaho agad ang ngiti sa kanyang mga labi nang marinig ang sumunod na sinabi ng kanyang boss. "Tanggal ka na sa trabaho." Iniabot ni Ginoong Fuentes ang sahod na kinita niya sa nakalipas na isang buwan. At sa isang iglap, nawala sa kanya ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Natalia nang marinig niyang pinatatanggal na siya ni Ginoong Fuentes sa trabaho. "Bakit po?" Mahinang tanong niya. Iyon ang utos ni Ginoong Winbert. At sinabi rin niyang gusto kanyang makita sa kanyang opisina bukas ng alas 8 ng umaga, sagot ni Ginoong Fuentes, bago inutusan ang lahat na bumalik na sa kani-kanilang gawain. Naputol ang paglalakbay ni Natalia sa kanyang mga alaala nang makita niyang bumalik si Ashton sa silid, may daladalang ilang supot ng mga pinamili. Agad siyang bumangon at hinila pataas ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. Suot pa rin niya ang Amerikana ni Ashton. Ngunit ngayong silang dalawa na lamang ang nasa loob ng silid ng hotel, alam niyang maaaring gawin ni Ashton ang anumang naisin nito. "Tutal, binili na siya nito. Bumili ako ng ilang damit para sa iyo. Magpalit ka na at dito ka matulog sa silid na ito. Huwag na huwag mong iisiping tumakas. May mga bantay ako sa labas ng silid," sabi ni Ashton sa isang mapag-utos at mahigpit na tinig. "Bukas ng alas 10 ng umaga, aalis tayo sa bansang ito magpakailanman." Kung hindi lamang nagbago ang kanyang kalagayan, malamang ay napailing lamang si Natalia, sinagot ito ng pabalang, o marahil ay nasampal pa niya muli si Ashton. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Ano man ang maramdaman niya, si Ashton na ang may kapangyarihan sa kanyang kapalaran. Tahimik na humigop si Ashton ng alak mula sa kanyang baso. Sa sandaling iyon, labis niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigang si Nicholas. Matapos niyang maibigay kay Natalia ang mga bagong damit at masigurong nakakain na ito ng hapunan, lumabas siya ng silid at nagtungo sa bar ng hotel upang humanap ng kaunting katahimikan. Bagaman batid niyang malamang ay hindi rin niya iyon matagpuan. Natapos na ang kanyang mahabang paghahanap.
Natagpuan na niya si Natalia. Ngunit ano na ang susunod? Maaari mo rin ba akong ibili ng isang baso? Napalingon si Ashton nang marinig ang pamilyar na tinig. Pagharap niya, nakita niya ang tatlo sa kanyang matatalik na kaibigan. Sina Aaron, Austin at Allen. Maaari mo ba akong ilibre ng isang inumin? Muling tanong ni Allen habang bahagyang nakangiti. Hindi napigilan ni Ashton ang mapabuntong hininga sa ginhawa. Pakiramdam niya ay kakampi pa rin siya ng tadhana nang dumating ang kanyang mga kaibigan sa panahong higit niya silang kailangan. Namiss ko kayong lahat, sabi ni Ashton habang malalim na bumuntong hininga. Napangisi si Aaron. Kung magsalita ka, para kang umiibig sa amin, biro nito. Masama lamang itong tiningnan ni Ashton bilang tugon. Sa susunod na kabanata, magkakaharap sina Ashton at ang kanyang mga matatalik na kaibigan upang pag-usapan ang muling pagkakita kay Natalia at ang mga lihim na matagal nilang itinago tungkol kay Nicholas. Samantala, magsisimulang maghinala si Natalia na may mas malalim na dahilan kung bakit siya iniligtas ni Ashton, at ang katotohanang iyon ay maaaring tuluyang magbago sa kanyang pananaw sa lalaki. Kaya abangan natin,